1974. Samantala, isang matandang lalaki na nakasuot ng tradisyonal na garb ang nakatayong naghihintay sa underground boxing gym. Hindi siya natutuwa habang sinusuri ang kanyang, at hindi niya sinubukang itago ang kanyang pagkadismaya sa lugar na iyon. Madaling makikilala ng sinumang nanunood ng mga television broadcast tungkol sa treasure ng authentication ng lalaking ito. Siya ay walang iba kundi si Shayna Iswell, ang Grandmaster ng authentication. Dumating siya sa lungsod ng Niemhi ay para humingi ng tulong kay Harvey York, na i-authenticate ang isang napakahalagang relic. Gayunpaman, ang kanyang pagpunta sa gym ngayong gabi ay makipagkita sa isang lumang kaibigan at hindi para sa isang trabaho. Si Rosalina Iswell na nakatayo sa tabi niya sa buong oras, ay hindi nasisiyahan. Mula sa kwarto kung nasaan sila, malinaw ang kanilang view sa boxing competition na nagaganap sa ring. Bagaman, nagmula sila sa isang respetadong angkan, hindi na bago sa kanila ang mga ganitong uri ng okasyon tulad nito. Bilang isang pamilyang kilala sa pagtatrabaho sa mga antique, may mga pagkakataon kung saan kailangan nilang makipag-ugnayan sa mga taong walang prinsipyo. Dahil pinilit siyang maghintay ng napakatagal, unti-unting uminit ang ulo ni Senior na Iswell. Creak, nagbukas ang pinto ng VIP room, pumasok si Liam Stone sa kwarto, napangisi. Napatingin siya kay Rosalina Iswell, at agad na natuwa ng bahagya sa kanyang nakita. Bilang pinuno ng isang buong gang ng mga siga, alam na alam ni Liam Stone ang reputasyon ng pamilya na Iswell. Habang nag-aatubili, umiwas siya ng tingin at yumuko sa harapan ni Shayna Iswell. Mr. na Iswell, patawarin mo sana ako sa paggamit ng pangalan ng tito ko, para imbitahan ka dito. Meron akong kailangang ipa-authenticate sa iyo, pero hindi ko ito basta-basta madala, dahil medyo kakaiba ang pinagmulan nito. Nang marinig ito, agad na nawala ang pagkainip ni Shayna Iswell. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag, at ano yun? Isa itong artifact na tinatawag na Eternal Jade. Pero, hindi ko matukoy kung tunay iyon o peke, ang Eternal Jade. Huminga ng malalim si Shayna Iswell. Nasaan na iyon ngayon? Napatawa si Liam Stone, maghunos dili ka muna, Master. Pwede nating tingnan ang Jade mamaya, sa ngayon may ilang mga problema ako sa arena ko. Ayos lang ba kung ipapakita ko sa iyo ang Jade pagkatapos kong ayusin ang lahat? Walang problema, sagot ni Shayna Iswell. Nagulat rin ako na may isang taong talagang naglakas loob na haminin ka, kung iisipin ang reputasyon mo sa Niemhi. Ngumisi si Liam Stone at naging kahawig niya ang pas ang gala. Mr. na Iswell, may ilang mga tao na lamang na alam ang kanilang lugar. Ngayong nandito ka, samahan mo sana akong panoorin ang palabas. Sa isang palakpak niya, nagdala ang kanyang mga tauhan ng mga sofa at ilang bote ng Red Horse. Mr. na Iswell, kasama sa minamahal kong koleksyon ng mga Red Horse na ito, bukod sa masarap ang sipa nito na parang kabayo, lalong sumasarap pag sobrang lamig ng Red Horse na ito. Hindi pa siya gaanong masakit sa ulo inumin, kaya mag-enjoy tayong dalawa. Sinabi ni Liam Stone, sumenyas siya sa kanyang mga tauhan kung saan nakatayo sina Harvey York at Tyson Woods. Sinundan ng mga mata ni Rosalina Iswell ang direksyong sinenyasan ni Liam Stone. Natunaw ang kanyang nagyayelong ekspresyon, Dad. Hindi makapaniwala si Liam Stone sa kanyang narinig nang sa wakas ay nagsalita ang kaakit-akit na babaeng ito. Tumalikod siya, nagtataka, ano? Hindi pinansin ni Rosalina Iswell si Liam Stone at tila tumingin sa kinatatayuan ni Harvey York, tila susunugan niya siya sa kanyang titig. Bakit ko siya nakasalubong ulit, tadhana kaya ito? Namula ang pisngi niya sa pag-iisip nito. Kung ihahambing sa kanyang nagyayalong hitsura niya kanina, talagang kaibig-ibig siya ngayon. Halos maulol na tila asong kalye at di niya mapigil ang tumulo ang mga laway ni Liam Stone sa kanyang nakita. Labis siyang nahihirapang pigilan ang kanyang lumalaking bayag ng pagnanasa. Samantala, naguguluhang tumingin si Shayna Iswell sa kanyang minamahal na apo. Ano ang nangyayari sa kanyang munting Ice Princess? Sa underground boxing gym, pinagkuskos ni Harvey York ang kanyang mga kamao, habang tinitingnan ng may interes sa ring. Samantala, pumatak ang malamig na pawis sa noo ni Tyson Woods nang mapansin niya ang madla sa kanilang paligid. Marahil ay mga tagasunod ni Liam Stone ang mga lalaking ito. Ano, natatakot ka? Kalmadong tanong ni Harvey York, hindi naman sa ganoon Master Harvey.
Seryosong sagot ni Tyson Woods, nag-aalala lang ako na hindi kita mapoprotektahan ng maayos kung sakaling may sumiklab na kaguluhang mangyayari. Isa siyang tao na hiniwa ang kanyang daan mula sa timog hanggang sa hilaga ng kanyang lungsod gamit lamang ang isang fruit knife. Paano siya matatakot? Sa huli, sanay na siya sa pagharap sa mga sitwasyong tulad nito. Tumawa si Harvey York, hanggat hindi nababahag ang iyong buntot, okay lang. Madidismaya ako kung matatakot ka. Sa oras na iyon, natapos na ang ongoing na laban sa ring, itinaas ng isang referee ang kanyang mga kamay sa hangin at tinanong ang madla, "Mga kasama, naabot na natin ang special round na hinihintay niyo. Meron bang gustong maramdaman kung paano lumaban sa ring? Huwag kayong mag-alala, ligtas kayo dito, hindi kayo masasaktan, kung hindi kayo tatamaan ng suntok at takbo lang kayo ng takbo sa ibabaw ng ring, tiyak na ligtas nga kayo." Natatawang sinabi ng referee. Kabanata 175. Ito ang pinaka-eksklusibong at pinaka-aasahang segment ng Underground Boxing Gym. Ang pangunahing layunin nito ay para e-promote ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga boksingero at ng madla, para bigyan ng pagkakataon ng mga manunood na maranasan ang boxing sa loob ng ring. Kung manalo sila, makakaalis silang may cash prize, gayunpaman, imposible iyon mangyari. Kung tutuusin taga-panood lamang sila, paano mangyayaring matatalo nila ang mga profesional na mga boksingero? Aakyat ako at sandaling maglalaro pala, tumawa si Harvey York at nagsuot ng face mask. Sa pag-swing ng kanyang braso, pumasok siya sa boxing ring. Mukhang meron na tayong napakatapang at misteryosong challenger na gustong maunang masuntok. Sambit ng referee habang nakangisi, hindi niya maitago ang kanyang nakakasuklam na hitsura. Ano ang punto ng pagiging misteryoso kung babulagte ka lamang sa lupa at nagkalat ang iyong dugo sa buong paligid? Sa huling beses na nakita ng referee ang isang lalaking lumahok na may Iron Man mask, nabugbog sarado ang lalaking iyon. Gayunpaman, talagang kahanga-hanga na may stranggerong nagpresentang pumasok sa ring. Lumapit ang referee sa boksingero at may ibinulong. "Mag-ingat ka, mukhang problema ang lalaking ito, huwag mo kaming bibiguin." Ngumisi ang boksingero, "Huwag kang mag-alala, sa ganyang payat na katawan, uubra ba siya sa akin? Kakainin ko lang siyang parang lugaw na may lamang tuwalya para madali ko lang siyang papatumbahin." Sa VIP room, tumawa si Liam Stone at sinabi, "Master na Iswell, magsisimula na ang palabas. Nakita mo ang mga tao doon." Si Tyson Woods ang nasa gilid, marahil ay hindi mo pa narinig ang tungkol sa kanya dati. Pero sikat siya sa aming circle, walang gangster na hindi nakakakilala sa kanya. Sinubukan kong makipag-wrestling sa kanya ng ilang beses dati, pero hindi pa ako nanalo. Sinong mag-aakala na magdadala siya ng isang kaibigan sa lugar ko? Medyo excited ako sa ngayon, napangisi ang isa sa kanyang mga tauhan. "Sir, mukhang walang laman ang katawan ng isang iyon, puro hangin lang sa tingin ko. Baka bagoong na isda lang ang laging ulam nito kaya sa tingin ko lang pa ito at hindi uubra sa pambato natin. Sir, paano na lang kung magulpi siya sa isang suntok lang? Hindi namin kailangang magbayad ng anumang danyos, di ba? Ito ang kauna-unahang pagkakataong may dumating dito para maghanap ng gulo." Lumakas ang tawa ni Liam Stone. "Huwag mong patawanin ang minamahal nating si Master na Iswell, profesional tayo. Siyempre, hindi natin hahayaang may mangyaring aksidente." Pumatak ang mga malalamig na pawis ni Rosalie na Iswell. Kinakabahan siyang nagtanong, "Mr. Stone, walang mamamatay di ba?" Nang makita kung paano siya binibigyang pansin ni Rosalie na Iswell, sa kauna-unahang pagkakataon, nasiyahan si Liam Stone sa kanyang sarili. Sumagot siya, "Dahil lugar ko ito. Ako ang in charge sa mga patakaran." Kung nais ni Miss Rosalie na Iswell na maging mas kapana-panabik ang mga bagay, sabihin mo lang. Napakunot ng noo si Rosalie na Iswell, at hindi sigurado sa kanyang sasabihin. Hindi niya kailanman sukat akalaing makikita si Harvey York dito. Hindi ba parang pamilyar ang lalaking ito? Tanong ni Shane na Iswell, at lumingon kay Rosalie na nakakunot ang noo. Tumango si Rosalie na Iswell, na medyo parang tuliro. Isang tao lamang sa Niamhi na ganito kapamilyar, bulong ni Shane na Iswell. Sa wakas ay nakilala niya kung sino ito, siya ba ang lalaking iyon? "Oh, kilala mo ba siya, Mr. na Iswell?" Ngumisi si Liam Stone.
Kung siya nga, pwede kong utusan ang mga tauhan kong magtimpi. Nag-isip si Shane na iswell ng sandali bago siya sumagot. Hindi na kailangan. Siya ang naghahanap ng gulo sa lugar mo. Alam niya kung ano ang pinasok niya, hindi ako masyadong nawiwili sa mga taong masyadong mayabang. Medyo nadismaya si Shane na iswell. Sa una, lubos na interesado si Shane sa mapagpakumbabang binatang nag-authenticate ng The Rocky Mountains, Landers Peak na painting. Sa katunayan, siya ang dahilan kung bakit pumunta si Shane na iswell sa Niamey. Umaasa si Shane na lalong makilala pa ang kanyang pagkatao. Hindi inaasahan ni Shane na iswell na ang taong iyon ay sobrang arroganty at naparito sa lugar na ito. Nadismaya siya nang mapagtanto ito, tulad ng sinasabi sa kasabihan, hindi kailanman magpapakita sa mga magugulong lugar ang isang marangal na tao. Lalo na ang isang lugar na tulad ng underground boxing gym kung saan ay maraming namamatay sa loob lamang ng ilang minuto. Walang saysay ang makiramay sa isang mayabang na tanga. Kung mamamatay siya, edi mamamatay siya. Nang makita ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ng kanyang lolo, lumakas ang tibok ng puso ni Rosalie na iswell sa kanyang dibdib. Pero hindi siya naglakas loob na magsalita. Isang dominanteng tao si Shane na iswell. Kapag nagpasya siya sa isang bagay, walang makakapagpalit sa kanyang isipan. Kung nais niyang humingi ng awa, kailangan niyang harapin si Liam Stone. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Liam Stone, komplikado at puno ng kawalan ng katiyakan. Mahirap para sa kanya na hindi pansinin ang kanyang titig na may pagnanasa. Kung talagang hihiling siya ng pabor sa kanya, mahuhulaan niya kung ano ang susunod na mangyayari. Tuliro si Rosalie na iswell, subalit, ayaw niyang makitang may anumang masamang mangyari kay Harvey York. Kabanata 176. Habang pinagmamasdan niya ang pagbabago sa mga ekspresyon ni Rosalie, ngumisi si Liam Stone. Hindi siya tanga para baliwalain ang implikasyon na maaaring may espesyal na relasyon si Rosalie na iswell sa lalaking kakaakyat lang sa ring. Sa pag-iisip nito, nakita niya ang pag-asang mapupunta siya sa kanya lamang. Nang walang nakapansin, mabilis na nag-text si Liam Stone sa kanyang phone. Nang matapos, tumingin siya kay Rosalie na iswell, kung aayon ang lahat sa kanyang plano, magiging kanya na ngayong gabi ang magandang binibining ito. Sa labas ng boxing ring, habang nakatayo sa spectator wing, puno ng tensyon si Tyson Woods. Tila wala na sa katinoan si Harvey York, mas maganda kung personal na lamang niyang hinarap si Liam Stone upang makipagkasundo kaysa ituloy ang anumang balak niya ngayon. Marahil ay hindi maintindihan ni Harvey York ang kahulugan ng salitang kamatayan. Sa loob ng boxing ring, casual na binalot ni Harvey York ang kanyang mga kamao ng puting bandage, habang nanatiling wala siyang ekspresyon sa mukha at tila panatag. Kinutya siya ng kalaban niya, ang boksingero, habang nakangiti. Bro, kung ako ikaw, hihingi ako ng awa at aalis, hindi mo talaga gugustuhing makipaglaro sa mga kamao ko. Hindi ko kayang kontrolin kung gaano ako katigas sumuntok. Talagang nakakaawa kung mabubugbog ka hanggang sa mamatay dahil lamang sa nais mong magmukhang mabuti sa harap ng iba. Ngumiti si Harvey, ngunit walang sinabi, sinenyasan niya ang boksingero na lumapit sa kanya gamit ang kanyang daliri. Agad na nawala ang ngisi ng boksingero, at sinugod niya si Harvey ng buong lakas. Bahagyang nag-sidestep si Harvey York, at madaling nakaiwas. Hindi nagawang makabalik ng boksingero sa oras, dahil masyadong mabigat ang kanyang mga galaw. Sumuntok siya nang hindi nadadaplisan ang buhok ni Harvey. Habang may malamig na hitsura sa kanyang mukha, kinuha ni Harvey York ang pagkakataon para magbigay ng isang right uppercut direkta sa mukha ng kanyang kalaban. Ang lakas ng suntok ni Harvey na pakiramdam ng boksingero ay puwersahang nilabas ang mga ngipin niya mula sa kanyang bibig. Sa mga sumunod na segundo, lumipad siya paatras, tumilapon palabas ng ring. Bumigay ang mga lubad sa paligid ng ring sa lakas ng puwersa ng pagkakatapon ng kanyang katawan. Bumagsak siya sa sahig, nagpagulong-gulong sa sobrang sakit na tinamo, at nasabi niya sa kauna-unahang pagkakataon ng salitang, "Aray ko putang ina ka, ang lakas mo palang animal ka." At tuluyan nang hindi nakabangon pa ang lalaki, knockout ang animal sa isang suntok lamang. Sumaisip kay Harvey na talagang nagbago ng sobra ang kanyang lakas, buti na lang bago ako pumunta dito sa lugar na ito, ay naisipan ko muna ang uminom ng isang bote ng Red Horse. Iba talaga ang dating ng alak na iyon, ang lakas ng sipa ng pulang kabayo, ang sarap sa pakiramdam.
Nabalot sa katahimikan ng buong boxing gym, karaniwang katuwaan lamang para sa mga manunod ang hamunan ang mga boksingero habang nasa sesyon na ito sa ring. Hindi man nila inilabas ang kanilang mga bisig para makipaglaban, dahil nais lamang nilang maranasan ang pakiramdam ng nasa loob ng boxing ring. Ilang sandali lamang ay aalis na sila. Ang layunin ng segment na ito ay para palamigin ang lahat pagkatapos ng isang serye ng mga nakakanerbiyos na laban. Talagang nakakagulat ang labang naganap sa harap nila mismo. Anak ng, anong nangyari? Tama ba ang nakita ko? Hindi ba't napakalakas ng boksingerong iyon? Bakit napakahina niya ng labanan niya ang taong iyon? Hindi ito biro, di ba? Mukhang totoo ang lahat, sumabog ang ingay mula sa spectator wing. Pare-parehong may hitsura ng pagkabigla ang mga manunood at hindi makapaniwala. Kahit si Tyson Woods ay natulala din. Alam ni Tyson na malakas si Harvey York, ngunit hindi niya inaasahan na sobrang lakas ni Harvey. Nasaan ta si Harvey na hindi maaabot ng pagsali lamang sa mga basic kickboxing class o ng ilang taong pag-eehersisyo. Ang kanyang hindi kapani-paniwalang galing sa pakikipaglaban ay isang bagay lamang na maaaring makamit sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay mula pagkabata. Sa VIP room, ang pag-aalala ni Rosalina Iswell ay napalitan ng pagkagulat. Hindi niya kailanman naisip na ganito kalakas si Harvey York. Iniisip niya kung may mali sa mga mata niya, paanong ang taong ito ay napaka-misteryoso, ngunit napakalakas. Hindi man lang niya na-authenticate ang mga antik at relic, pero mahusay din siyang makipaglaban. Walang maniniwalang isa lamang siyang live-in son-in-law. May mali ba sa mga mata mo? Biglang bumagsak ang panga ni Shane na Iswell sa gulat, at lubos siyang naguguluhan. Nakita ni Shane kung gaano kanipas at payat ang binata, at inaasahan na mapapatalsik siya sa loob ng kalahating minuto. Hindi ka panipaniwala ang kanyang liksi, marahil ay sandali siyang nabulag kanina. Maaring ang lakas at kakayahan ng binatang ito ay lampas sa kanyang inaasahan. Kakaiba ito, maasim na sinabi ni Liam Stone, ngunit mabilis niyang binalik ang kanyang maayos na ekspresyon. Naghinala siya sa oras na pumasok si Tyson Woods sa kanyang gym. Malinaw na ngayon na nakakita si Tyson Woods ng isang back-up para sa kanyang sarili, at sigurado siyang ang back-up na ito ay ang baliw na lalaki sa ring. Hindi lamang iyon, ninakaw ng taong ito ang pinagnanasaan ng puso ni Liam Stone. Sa kanyang isip, idinikit ang label na kamatayan sa noo ng lalaki. Liam Stone, ano ang gagawin mo? Nagkomento si Shane na Iswell, na ngayon ay nalibang, magpapatuloy ka ba? Sigurado yan, hindi pwedeng may tagalabas na sisira sa reputasyon ng aming boxing gym, di ba? Kung mangyari iyon, mawawala ang respeto ng mga tao sa akin, dahan-daang sumagot si Liam Stone, habang dahan-dahan din siyang ngumiti. Huwag kang mag-alala, siguradong masisiyahan ka sa isang magandang palabas ngayon.